Praise God. Medyo maganda po ang panahon. Pero yung kagandahan ng panahon ay nagsasabi rin sa atin na mahirap tumayo sa higaan. Lalong-lalo na po, maaga po ang ating service. Pero hindi pa rin po maaga, 10 o'clock na eh. Pero ang kagandahan po, hindi po tayo nagpatalo na hindi mag-church. Amen? Kaya kalabitin mo yung katabi mo. Napagtagumpayan mo, praise God. Kalabitin mo, yan. Di ba? Kasi po, kasing kasiyahan po ng Panginoon na ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang mga lingkod ay sumusunod sa Kanya. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating series na Being Obedient Wins o Panalo ang Pagiging Masunurin, ang ating pong series verse ay matatagpuan po natin sa Salmo 1 hanggang 2. Sabi po, mapalad taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip, ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito'y kanyang pinagbubulay-bulayan. Kaya po, napakahalaga po ng ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Kasi po, hindi lang po ito nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, maging po sa atin ng mga sumusunod. Kasi po, linalayo po tayo ng Panginoon sa mga bagay na mapapahamak tayo. Kaya po, ang ating panalo, ang taong masunurin. Panalo ang sumusunod sa Diyos. Sapagkat kung makikita po natin yung mga disobedience people sa ating paligid, hindi po natin ito condemn din, kundi ipinakikita po ng Diyos sa atin ano yung resulta ng pag-disobey ng mga tao sa Diyos. Kaya po masasabi natin, panalo ang pagiging masunurin. Sa lahat po ng bagay, maging sa trabaho, maging sa ating magulang, lalong-lalo na po sa Panginoon. Kapag po natin ipinakita ang ating pagiging masunurin sa Panginoon, sabihin mo, walang katalo-talo. Amen? Laging panalo. Pag sinabing panalo, pag sinabi po ditong panalo, gusto natin lahat yan eh. Yan po kasi ang ibinigay sa atin ng Panginoon, katangian, sapagkat ang ating Panginoon ay Panginoon ng tagumpay. Amen? Victory siya, laging victory. Kaya pag ang Diyos ang sinusunod natin, hindi pwedeng hindi ka magtagumpay. Yun po ang kahalagahan po nun. Sino po dito ang nagdi-devotion? Ako po, I want to share my devotion. Praise God ng mga nagtaas. Salamat po. Alam niyo po, ako po, sa devotion ko po, nasa Exodus po ko. Napakahaba po ng devotion ko po dyan. Napakapahalad po ng mga tao nagbabasa ng salita na tunay na pinapahayag. Nung ako po ay nagdasa devotion na nasa Book of Exodus, nakita ko po na ang Exodus pala, ikwento po natin lahat. Hindi po ba napansin nun? Kasi po, ang Book of Exodus, ito po yung mga pangyayari kung saan inalipin ang mga Israelita. Ito po ang mamamayan ng Diyos. At dito rin po ipinakita ng Diyos yung kanyang pagliligtas. At ito rin ipinakikita ng Panginoon na inahanda niya ang Israelita nung iniligtas patungo doon sa lupang pangako. Amen? Kaya nakaka-relate po tayo eh. Tayo po kasi dati rin po tayo mga alipin. Tayo po yung mga dating patay sa paningin ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtakbo ng ating buhay ayon sa mundo. At doon po tayo niligtas. Sino po yung niligtas ng Panginoon? Pakitaas po ang kamay. Amen. Praise God. Sapagkat niligtas ka ng Panginoon at may hinahanda. Ano yung hinahanda sa atin? Sa Israelita noon, lupang pangako. Ang hinahanda po sa atin ngayon, buhay na walang hanggan. Kaya makita po natin, makaka-relate po tayo. Kapag po kayo ay dumating po sa Book of Exodus, parang relate ako dito bilang mananampalataya, bilang tao ay relate ako dito. Paano po dito ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga gawa? Saan, di ba, yung mga pinakita ni Lord yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga sumpa, di ba, sa Ehipto? Yan po yun, ipinakita niya kung paano narinig ng Diyos ang mga Israelita na puno ng pagkaalipin sa Ehipto, sa Faraon. Kasi ang panahon po ng Israelita noon, patay po sila talaga. Kung ano po ang sinabi ng Paraon, yun lang po ang gagawin nila. Hindi po sila makakakilos. Kaya parang patay ka po doon, parang tayo po. Kung ano man ang sinabi ng mundo, sunod lang tayo. Ganon po, kaya nakaka-relate tayo. Kaya po nung narinig ng Panginoon ang daing ng kanyang mamamayan, ang paghihirap, sabi niya, liligtas ko sila. Doon po pumasok ang katauhan po ni Moses, kung saan bawat tao po, lalong-lalo na po sa atin, yung pagkalaya na nangyari, meron po lagi pong kasabay po yung natanikala. Paano po nangyari yun? Halimbawa po, kapag po tayo ay lipin ng pagsisipilyo, di ba? Alipin ka, ibig sabihin lagi ka nagsisipilyo, parang ano mo na ang pagsisipilyo.
Ano po nangyayari? Malaya ka sa cavities. Ibig sabihin po, sa buhay po ng tao, pag tayo napaalipin, meron nangyayaring pagkalaya naman. Kapag ikaw po ay hindi alipin ng pagsisipilyo, malaya ka saan? Sa cavities, masisira ang ngipin mo. Di po ba? Halimbawa na rin, pag mga mag-aaral, pag po kayo ay masipag sa pag-aaral, lagi kayo nag-aaral, ano po ang malaya mangyayari? Makakatapos kayo ng pag-aaral. Di po ba? Magkakatrabaho kayo. Pero pag hindi po tayo nag-aaral o hindi tayo nagpapasipag, naging masipag sa pag-aaral, sa tingin mo, makakatapos ka? Sa tingin mo, baka hindi ka makapaghanap ng trabaho. Gan po, ibig sabihin po, sa bawat laya po ng tao ay may laging kaakibat na pagkaalipin o tanikala. Di po ba? Kaya po nung pinalaya po ang mga Israelita, ang nangyari po doon, gusto ng Panginoon, yung pagkalayang ito ay pagkaalipin naman sa sumunod sa Panginoon. Yun po ang nangyayari. Kasi po, nung inalipin po sila ng mga Ehipto, ng Faraon, marami pong Diyos-Diyosan at hindi po tunay na Diyos yun. Kaya nung pinalaya sila, ang gusto ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, let my people go. Ibig sabihin, palayain mo ang aking mamamayan para sambahin ako, para sundin ako. Ganun po ang pangyayari. At sa atin po, paano po tayo nakaka-relate? Kapag tayo malaya na sa daigdig na ito, kailangan magpasakop ka sa Diyos. Sino po dito pinalaya na ng Panginoon sa gawain ng mundo? Pakitaas ang kamay. Amen. Ano po ba ibig sabihin noon pag malaya ka? Di ba sabi ko kanina, pag malaya ka, ibig sabihin may kaakibat itong tanikala or something, mapagkaalipin ka. Ano po yun? Pag pinalaya ka ng Panginoon sa mundo, ibig sabihin, tanikala ka ng Panginoon. Sumusunod ka sa Panginoon. Kasi dalawang ano lang po ang mangyayari. Kung di tayo sumusunod sa Diyos, ano po sinusunod natin? Ang mundo. Pinalaya na po tayo. Kaya tinanong ko po kayo, pag pinalaya po tayo sa mundo, sa gawain ng mundo, tayo po ay sumusunod dapat sa Diyos. Wala ka na ibang dapat sabihin. Kaya nga panahon ng Israelita, patay eh. Sumusunod lang sila sa paraon. Tayo po, nung tayo pa hindi sumasampalataya sa Panginoon at hindi sa tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas, we are all dead in the sight of God. Patay po tayo sa paningin ng Diyos. Kaya po yung sinasabi po sa atin ng Panginoon, kapag tayo po ay malaya na sa mundong ito, sa gawa ng mundong ito, dapat sumusunod tayo sa panuntunan ng Diyos. Sumusunod ka sa Diyos. Yun po ang mahalaga. Dapat kailangan natin maglingkod sa Diyos. Bakit gano'n? Sumusunod na ako, tapos kailangan ko pang maglingkod. Hindi nyo ba napapansin kapag may boss kayo, sinusunod nyo, naglilingkod kayo sa Kanya? Posibleng hindi. Di ba? Ganon din po ang Diyos. Kaakibat po ng pagsunod ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya yung pagpunta natin dito is an act of serving God, yung pagsisimba. Yung pagsunod sa mga magulang, sa teacher, act of serving God po yan kasi inuutos po yan ng Diyos. Kaya po makikita natin, sa pagkalaya natin sa gawa ng mundo, lumilipat po tayo sa kapamahalaan ng Diyos. Ang sumunod at maglingkod sa Kanya. Okay? Kaya dapat nakikita po natin dito, na tayo iniligtas ng Diyos, kailangan natin maglingkod sa Kanya. Sino po ba hindi maglilingkod sa Panginoon? Sino po masasabi niya na siya iniligtas ang sarili niya? Iniligtas ko yung sarili ko para sa impyerno. Hindi natin pwedeng sabihin yun eh. Kasi po, iniligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen? Ng Kanyang pagkamatay dun sa krus. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:18, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Wala ka nang gagawin. Sino pa ba hindi magiging masaya? Kaya nga po ako, pag gusto kong makita mga Kristiyano, lagi nakangiti eh. Pag nalaman mo may kaligtasan ka na, hindi ka napupunta sa dagat-dagatang apoy, hindi ka magiging masaya. At yun, lulungkot nyo. Di ba? Pag alam mo ligtas ka, alam mo hindi ka na mapapahamak, hindi ka na mapupunta sa impyerno, hindi ka ba magiging masaya? Hindi po kayang bayaran ng pera po yun. Hindi kayang bayaran ng kapangyarihan na nakikita natin sa mundong ito. Hindi kayang bayaran na anuman narating mo dito sa mundong ito. Kundi naibigay po ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya pag tayo nung tinanggap natin yung kaligtasan, ito yung biyaya, dapat maging magalak ka, dapat maging masaya ka. Ang nakakalungkot lang, nung naging Kristiyano ka, tsaka ka pa nagiging malungkutin. Ano? Tingnan yung katabi mo. Masaya ba? Tingnan nyo. Ayaw nyo tingnan eh. Dapat nung tayo
sumampalataya sa Panginoon at tayo po ay mamamayan na ng langit, dapat masaya ka. Amen? Hindi na yung, amen, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi nga, wag na tayo makiayon sa mundo. Kung ano yung nangyayari sa mundo, okay lang. Bakit? Alam mo kasi na may Diyos na may magliligtas sa'yo at alam mo hindi ka taga rito. Hindi ko po sasabihin na lahat tayo magiging okay nga. Kasi doon po makikita na ang tunay na Kristiyano sa panahon ng pagsubok, nangakinti pa rin, nagsasaya pa rin, nagwa-worship pa rin sa Panginoon. Yun po, kasi nakikita po yung buhay na Diyos. Nakilala mo ang Diyos na buhay, tapos ka pa naging malungkot. Hello! Di ba? Kaya po ako, pag nakita niyo, lagi po ako masaya po. Kasi yung takot dati na wala ako sa Panginoon, yung takot ako mamatay, tinanggal ni Lord yan. Nung ako sumampalataya, galak na galak ako kasi hindi ko namang in-earn yun o pinagtrabahuhan yun, galing sa Diyos yun. Kaya pag po tayo sumusunod, pag tayo naglilingkod, dapat may kagalakan sa Panginoon. Amen? Yan po ang ating message ng Panginoon. Sundin ang Diyos at paglingkuran siya ng may kagalakan. Bakit po napakahalaga? Ano po sabi po dito sa Deuteronomio 28:46-47? Sabi po, magiging babalas sa inyo at sa inyong mga salin lahi ang mga sumpang ito magpakailanman. Dahil hindi kayo naglingkod ng may kaligayahan at kagalakan sa Panginoon na inyong Diyos sa panahon ng inyong kasaganahan. Ito po yung time kasi ng mga Israelita na palaya na ng Panginoon. Na sa 100 years na pagkakaalipin nila sa Paraon, napatay sila, sunod na anong sinasabi ng Paraon. Nung sila'y pinalaya na, eto na. Nung pinalaya na, puro reklamo naman ang ginawa. Imbis, kaya nga sabi ng Panginoon, pinalaya ko kayo upang maglingkod sa akin. Ang problema lang, nung pinalaya sila ni Lord, naglingkod sila na puro reklamo. Pabigat naman pinagagawa ni Lord. Ayoko niyan. Kaya nung sa wilderness, di ba? 40 days lang, ginawang 40 years. Ang reklamo nila. Ang gusto ng Diyos, pag tayo po ay sumusunod, dapat po may kagalakan sa pagsunod. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya sa panahon ng kasaganahan, nung pinalayo ko kayo, tsaka pa kayo naging malungkutin, maging reklamador kayo. Sa atin po ganun eh. Madalas, di ba? Nung nalaman mo, ikay pinalaya na ng Diyos sa mga gawain ng mundong ito, lalo pa tayo naging reklamador. Ano, ito lang ulam namin. Kala ko, i-bless mo kami. Sabi mo, i-bless mo lahat na sumasampalataya sa'yo. Bakit naglalakad pa rin ako? Wala akong motor, wala akong sasakyan. Doon pa tayo nagsimulang magreklamo. Doon pa tayo nagsimula na questionin si Lord. Ganun po ang nangyari sa Israelita. Kaya sabi niya, maging babala sa inyo. Nung panahon na kayo pinalaya ko, lalo pa kayong naglingkod ng walang kagalakan. Sa panahon po ng pagiging siyano natin po ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi po madali. Pero kaya po nating maglingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Amen. Kasi po, maintindihan po natin ito na yung paglilingkod mo ay ginagawa mo hindi para sakripisyo. Kundi ginagawa mo maglingkod, kasi gusto mo ibigay yung best para sa Kanya. Kasi yung pinaglilingkuran mo ay the best God. Diba? Amen? Nag-iisang Diyos lang siya na makapangyarihan, best siya, wala. Ba't hindi mo ibibigay yung best mo? Kaya po napakahalaga na ibigay po natin yung buong buhay. At ito po ang sinasabi ng Panginoon. Tayo mananampalataya, iniligtas ng Diyos sa sumpa ng kasalanan, kaya dapat na maglingkod tayo na may saya at kagalakan. Yung nga sinasabi ko sa inyo, dapat tayo sa impyerno lahat tayo eh. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nasabi ni Lord, ililigtas ko kayo. Nung iniligtas ka, naging malungkot ka. Lalo sa paglilingkod, hindi. Kasi wala tayong kakayahan para mapunta sa langit, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ibinigay niya, kaya dapat maging magalak tayo. At ang sinasabi ng Panginoon dito, ibigay mo yung buong buhay mo. Hindi yung ibang part lang, kundi buo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Ano po sinasabi sa Roma 12:1? Kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, sabi ni Apostol Paul, sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataon, kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Alam naman kasi ni Paul, yung mga bago mananampalataya, hindi agad-agad mababago ang buhay. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Ibigay nyo yung nakalulugod, banal. Tanungin natin sa sarili natin, yung ating bang paglilingkod sa Panginoon, nakalulugod sa Diyos?
Yung bang ating katawan ay nakalulugod banal ba sa pagsamba natin sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon? O yung pag sinabi mo, Pastor, lilingkod ako pag may time na lang ako. Di ba? Pag may oras na lang ako, tsaka ako maglilingkod. Maglilingkod ako sa Panginoon pag retired na ako. Wala ka ng gana. Retired. Kaya nga tired. Pagod ka na. Di ba? Maglilingkod na lang ako pag may edad na, tsaka ka pa sana ka sa akin. Ugot-ugot ka na, tsaka ka maglilingkod. Pag wala ka ng ano yun? Hindi nyo napansin? Nung kayo niligtas tayo ng Panginoon, sumampalataya sa Panginoon, hindi tayo pinatay? Ano reason? Kasi kung reason ni Lord, ililigtas ka lang, mismo nung sumampalataya ka, kinuha ka na ni Lord. Tama po ba? Bakit pa tayo hanggang ngayon buhay? Kasi gusto ng Panginoon sumunod tayo at maglingkod ng may kagalakan sa Kanya. Amen? Kaya hindi Kanya kinuha eh. Hindi tayo kinuha ni Lord eh. Kasi kung yun ang purpose lang niya, lahat tayo wala na. Kaso hindi maipapakita ni Lord yung Kanyang pagiging Diyos. Kaya dapat tayo, hanggat malakas tayo, ibigay na natin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi yung pag may time na lang ako, busy ako eh. Kaya hindi natin naiintindihan kasi yung pagkatawag sa atin ng Lord. Ganun po ang sinasabi ng Panginoon, ng Diyos Ama nung panahon ng mga Israelita. Kaya kayo pinalaya, hindi para lang kayo maging sa sarili nyo, kundi para maglingkod sa akin. Upang ilayo kayo sa marami mga Diyos-Diyosan. Kaya sabing ganun dito, ang paglilingkod nyo dapat may buong puso. Pag sabing buong puso, nanggagaling, masaya ka no? May sabi, buong puso kitang minamataw, nakasimangot ka. May ganun ba? Pag buong puso, nagre-reflect yan, tumatawa ka. Kasi yun po sinasabi sa Roma 12:11, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Buong puso. Hindi po napipilitan. Buong saya sa paglilingkod at may kasipagan sa paglilingkod. Halimbawa na lang po, pagpunta po natin sa service, pag ginigising tayo ng ating magulang, anak, gising, ito ka ngayon muna, malamig. Sabihin pa ng magulang, naanto ka, doon ka na lang matulog sa church. Ano? Ayoko kasi, ang daming dahilan. Na alam mo, yung buong puso, may kagalak sa paglilingkod, hindi dapat gano'n. Deserve ni Lord yung best. Kasi yung best, ibinigay niya sa'yo, yung biyaya ng kaligtasan. Tapos hindi mo kaya ibigay. Pag nag-worship tayo dito, ang saya-saya ng kantahan, naghihikab ka. Hindi mo kaya ipalakpak yung kamay mo para kay Lord. Kaya nga binigay sa'yo ni Lord yan eh. Para ibigay mo yung the best para sa paglilingkod. Yung nga ang problema natin naikwento ko naman sa inyo. Kaya bakit tayo lagi nagpe-praise and worship? Bakit po? Kasi po, yun po mangyayari sa langit. Kaya kung dito pa lang, ayaw na mag-praise and worship, hindi kayo excited pumunta ng langit. Kasi doon po gagawin natin laging magpupuri sa Panginoon. Lagi tayong masaya doon. Kaya wala nang kalungkutan dito pa lang, nararamdaman mo na, puro kang malungkot, puro ayaw mong maglingkod sa Panginoon na may kagalakan, hindi tayo deserve doon sa langit. Kasi po sa langit, puro masasaya po doon. Wala po yung katabi nyo. Lagi nakasimang. Hindi, biro lang po. Ganun po kasi talaga. Sa paglilingkod po, dapat po masaya po tayo. Halimbawa ko po dito, isang mag-asawa. Isang babae po nag-asawa. Aso po, yung pag-aasawa po nila ay yung pilit lang. Alam niyo po yun? Kaya po nung sila ikinasal, pagkakasal ito na nangyari. Pagkagising ng lalaki, binigay yung listahan sa babae. Ito yung gagawin mo. Ilalagay mo yung tsinelas ko dun sa may baba. Pagkitimpla mo ako ng kape, pagluluto mo akong ganito. Kaya ang dami na sinabi, mamamalengke ka. Kaya nangyari, sa sobrang dami nilagay, yung tsinelas na ilagay sa kape. Sa dami ng ibinibigay, kumbaga pilit. Kaya yung gawa ng babae, parang pilit din. Kasi walang pag-ibig Kaya nangyari nyo na walang pag-ibig, unang namatay po yung lalaki. Kaya wag po kayo mag-aasawa ng pilit. Di ba? Ito po nangyari na, di nag-asawa na yung babae, ito out of love na. Ayan, mahal na mahal niya na yung lalaki. Ito maganda pag out of love Naglilingkod siya ng buong puso. Hindi na kailangan sabihin ng lalaki, hindi, may timpla na ng kape.
Pagkagaling sa trabaho, may tsinelas na. Ano? Lahat ng bagay, may pagkain na kakainin kasi out of love. Dahil may pag-ibig. Kaya napaglilingkuran niya na may kagalakan. Nung unang asawa niya, nakasimangot. Eto, kape mo. Ngayon, nung maganda na yung relasyon sa asawa niya ngayon, may ngiti pa. Lagyan ko pa ng cream. Yung mga ganun. Lagyan ko pa ng mas matamis pa kasi sweet tayo. Ganun po ang gusto ng Diyos. Dahil mahal natin, sino po mahal ng Diyos? Parang kokonte. Sino po mahal niyo? Asawa niyo? Praise ka, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi pag mahal natin ng Diyos, maglilingkod tayo na may kagalakan. Pag pinapunta ka sa church, si Sunday ngayon, nakangiti ka. Hindi na church na naman. Pabigat na naman eh. Wala kaming pamasahe. Bukas hindi ganon. Di ba? Pag sabi mag-temple group ka, masaya ka. Kasi alam niyo po, nakakalungkot sa atin, hindi natin kilala ang Diyos. Mamaya, ibibigyan po natin ng diin yan. Kasi pag alam mo yung Diyos na pinagsisilbihan mo, maglilingkod ka na may kagalakan eh. Masaya ka. Bakit? Kasi po sa paglilingkod natin, naiiwas tayo na gumawa sa mga makamundong bagay. Dahil tayo ay patay noon dahil sa atin pagsunod sa makamundo. Pero nga sasabi ng Panginoon, sa biyaya ko, naging buhay kayo. Kaya pag po tayo ay makapaglilingkod na may kagalakan sapagkat may kagalakan sa paglilingkod dahil itinuring tayong buhay. Tingnan mo yung katabi mo, buhay ba? O natutulog? Kalabitin mo, matutulog. Buhay yan. Ano? Ibig sabihin po dito, kasi sabi ko nga po, dati po tayong na makamundong bagay, patay po tayo sa paningin ng Diyos. Kaya po tayo naging buhay dahil po sa biyaya ng Diyos. Kaya may kagalakan ka na naglilingkod ka dahil alam mo, sa paningin ka ng Diyos, ay ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, ikaw ay kakaiba, special ka. Paano mo hindi ka magkakaroon ng kagalakan sa paglilingkod? Kasi alam ni Lord, anak kita. Kaya magagala ka sa paglilingkod dahil buhay, patay ka dati, ngayon buhay ka na. Ano po sinasabi ng Efesios 2:4-5? Ngunit mapakamawain ng Diyos. Nyo ha? At napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya niligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kung hindi ka ba naman magiging masaya sa paglilingkod mo, hindi mo na kailangan magtrabaho para mahaligtas ka. Hindi mo na kailangan magpatunayan sa harapan ng Diyos kung sino ka at magaling ka para maligtas ka. Hindi. Ang kailangan lang patunayan ay sumunod at maglingkod sa Kanya na may kagalakan, may masaya ka. Yun lang. Kasi po, wala po tayong kayang patunayan sa harapan ng Diyos. Alala niyo si Prophet Isaiah? Si Prophet Isaiah po, isa po siyang propeta, ang kanyang pinagmamalaki ang kanyang pagsasalita. Di po ba? Si Prophet siya eh. Hindi naman sa propeta, gumagaling siya sumayaw. Hindi makain na apoy, hindi po. Ang propeta, ang salita ng Diyos. Ano nung kausap siya ng Panginoon? Sabi niya, Panginoon, kaawaan niyo po ang labi ko na makasalanan, unclean lips. Sa tingin niyo, si Isaiah, propeta, yun ang kayang ipagmalaki. Pero sa harapan ng Diyos, sabi niya, ito yung pinagmamalaki ko, Panginoon, wala ito, baliwala. Dito makikita natin na pag tayo ay naglilingkod na may kagalakan, ibig sabihin, itunuring kang buhay ng Diyos. Maging masaya ka. Kahit sa tingin sa'yo ng iba'y mukhang patay ka, hindi po totoo yun. Patunayan po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon na mayroon napakadakilang pag-ibig sa atin. Ito po yung sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At doon po dati tayo walang choice. Di ba? Nung tayo po ay makamundo pa noon, walang choice tayo kung ano sinasabi po ng mundo. Ano? Ito po yung tinuturing na patay, ito po yung tao makamundo. Sabi po sa Ephesians 2:2 o Efeso 2:2, namuhay kayong gaya ng mga tao makamundo. Ito yon. Sakop ng kayo ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritu naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Ito yung mga makamundong tao. Pag ikaw po ay makamundong tao, meron kang disobedient heart. Hindi ka sumusunod sa Diyos. Kaya pag po tayo, katulad ng Israelita, patay siya no, sa harapan ng Diyos dahil ang sinusunod nila ang sinasabi ng paraon. Tayo po din dati ganon. Ano sinasabi ng mundo?
Sunod lang tayo, wala tayong choice. Pag sinabi ng mundo, every New Year tumalong ka, tatangkat ka, ginagawa po. Sino po yung gumagawa pa ng ganon? Aba, ang dami ko nakita, tumalon pa, ilang beses taon na eh. Aba, nakita ko, 4-5 pa rin eh. Ibig sabihin nun, nasa lahi po yun. Hindi po sa ano po. Di ba? Magsasabit na kung ano-ano sa harapan. Kasi gusto natin sumunod sa gawa ng mundo. Swerte yan, swerte. Minsan makikita mo pa, may gumaganong pang kamay. Hindi na po tayo ayon sa mundo. Hindi na po tayo dapat nakikiayon. Kaya po tayo nagiging madalas, tinitig for granted na natin yung biyaya ng Diyos kasi nakafocus tayo kung ano ang sinasabi ng mundo. Hindi po ba? Sa mga kabataan, pag sinabi, 18 ka na, wala ka pang boyfriend. Kawawa ka naman. Wala ka pang girlfriend, kawawa ka naman. Yung sinasabi ng mundo eh. Eto ka naman. Oo nga, kawawa ako. Pangit ba ako, Lord? Hindi naman yung sinasabi ng Diyos. Minilikha bang pangit si Lord? Kawangis nga yan. Then sasabihin mo. Kasi pag patuloy po tayo nagiging patay sa harapan ng Diyos, pag tayo po ay patuloy na nagiging makamundo. Yan po ang katotohanan. Kaya po tayo ngayon, may choice ka na. May choice ka ng sumunod sa Panginoon. May choice ka ng maglingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Amen? Amen. Kasi po, yun po ang mahalaga. Kasi po, may kagalakan sa paglilingkod dahil mas mataas na tayo sa mundo. Ito nga eh, hindi na tayo taga-mundo. Yun po ang katotohanan. Huwag mong ipagpilitan na kasiyahan mo sa mundo, panandalian lang po yan. Pero yung eternal po, habang buhay po yan. Eh po sabi ko, di ba, lahat naman tayo mamamatay. Una-una lang. Kagandahan, yung pupuntahan natin, walang hanggan na po yun. Kung ipagpapalit mo dito, sabihin mo na 100 years, mabubuhay ka, masaya ka. Eh doon naman sa kabila, eternal, magpapakahirap pa. Ano pipiliin nyo po? Doon tayo sa mahaba-haba, walang hanggan. O, di po ba? Ito po ang sinasabi. Kaya sabi po sa Ephesians 2:6 o Efeso 2:6, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo. Kaya pag tayo po ay na kay Kristo, tayo po yung mga buhay na, hindi po tayo patay. Patay sa gawain ng mundo para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Di ba? Kasama ka sa langit. Ibig sabihin, nung dati kang patay, ka-level mo ang mundo, pero nung tayo nakipag-isa sa ating Panginoon, lumevel up ka na, sa langit ka na. Sino po sa masasabing at taga-langit ka na? Ay, yung iba, paano po yung iba? Di ba, yun ang katotohanan po. Pag tayo na po yung nakipag-isa sa ating Panginoon, ibig sabihin, mamamayan ka na ng langit. Pag mamamayan ka ng langit, hindi dapat ang kilos mo, kilos ng mundo, kilos ng mga patay. Binuhay ka sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya dapat umayon ka. Ano may gawa ng makalangit, dapat naaayon sa atin. Kaya minsan nakikita, ay, Kristiyano ba yan? Hindi halata. Kasi bakit? Kasi galawan pa rin natin mundo. Ano? Mauso yung ganito, alam mo ko agad. Mauso yung gupit, alam mo, nakagupit ka na. Kahit mamukha kang ewan. Kasi ang dami pa, naglagay pa sa kili, meron din dito. Nagmukha pating kasi uso yung pastor. Mga damit, ganun din. Lalaki ka, pero para ka nakasaya. Ba't nakaganyan ka? Uso yung, kala ko bagong tuli ka eh. Kasi nga, pilit natin inaayon ng ating sarili sa mga bagay, hindi naman tayo dapat level up ka na. Sabi mo sa tabi mo, level up ka na. Hindi ka na sa mundong ito, kundi sa Diyos ka na. Meron na tayong kalayaan na sumunod at maglingkod sa Diyos sa may kagalakan. Na alam mo, kaya mong talunin yung mga yan. Na alam mo na hindi makaka-apekto anuman ang sabihin ng iba. Kasi hindi ka na taga-bundo eh. Hindi na yung, kasi sabi nila ito eh, sabi ng kaklase ko, kailangan daw ganito na. Hindi. Dapat ang lagi nating pinakikinggan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kasi sabi ko sa inyo, hindi po tayo kayang sumunod sa Diyos unless may iba tayong sinusunod. Yan po ang katotohanan. Kaya, He is a jealous God. Kaya makikita mo, sambahin nyo, ako lang. Ang kagandahan sa Diyos, kapag sinamba mo siya, inaalis ka niya sa napakaraming Diyos-Diyosan sa buhay mo. Hindi mo napapansin? Kasi kung wala ang Diyos sa'yo, marami kang Diyos-Diyosan, bisyo, sarili mo, ganda mo, trabaho. Ano pa ba yung mga Diyos-Diyosan ng karamihan ng tao? Comfort zone. Ano pa? Pagiging mahiyain, pagiging mapagmataas. Maraming Diyos-Diyosan ng tao.
Kaya po, ganun ang Diyos. Gusto natin sambahin siya, paglingkuran siya upang ilayo tayo sa mga napakaraming Diyos-Diyosan. Kaya ganyan po ang ginawa ng Panginoon sa Israelita. Inilabas sila sa Ehipto kasi ang Ehipto po, napakarami po sila mga Diyos-Diyosan. Pag-uusapan po natin mamaya yan. At pangalawa po, bakit po tayo dapat magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod? Dahil po tayo buhay na at di napatay. Dahil sa paglilingkod, dahil may kasaganahan, hindi mapapantayan. Ito maganda po eh. Yung paglilingkod natin sa Panginoon at sinasabi niya, maglingkod ka sa akin, hindi po yan mababaliwala. May kasaganahan, hindi mapapantayan, hindi mapapantayan po. Ang mundo po natin, kayang pantayan po yan na napakarami, kaya nawawala tayo ng contentment eh. Hindi nyo napapansin, pag tayo po ay na makamundo, wala tayong kontento. May bago lang lumabas sa cellphone, napag ng cellphone, bili ka kaagad. May cellphone ka naman. Mga nanay, may bago labas na washing machine. Mas maganda, may washing machine naman. Wala ka ng contentment. Wala ka ng kasiyahan. Pero pag ang sa Diyos, ka naglilingkod na sumusunod, may kasiyahan ka. Amen? Magiging maganda pa ang paghahawak mo to steward the money na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Yan po ang maganda. Ang sabi po sa Ephesians 2:7, ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat. Ito nga, kung bakit gusto ng Diyos na maglingkod tayo na may kagalakan. Darating na panahon na hindi mapapantay ang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi mapapantayan yan, ang ibinigay na kasaganaan sa iyo. Kaya pag alam mo, yung paglilingkod mo sa Kanya ay hindi mababaliwala, magagalak ka eh. Hindi po ba? Halimbawa na lang, Andres, magtrabaho ka sa akin ha, pero wala kang sweldo, wala ka mahihita sa akin. Sa tingin niyo, yung pagtatrabaho ni Andres doon sa pinagagawa ko, magiging masaya siya? Di ba hindi? Sino gusto dito magtrabaho na wala sweldo? O itaas ang kamay. O sabihin sa'yo ng amo, binigyan kita ng trabaho, o abuso ka pa, gusto pa ng sweldo. Hindi, ganun ang Diyos eh. Kaya nga ang Diyos, maglingkod ka sa akin, ito mangyayari sa'yo. Kaya pag naglilingkod ka, masagana, matatanggap mo, nakangiti ka, hindi mababaliwala yung paglilingkod sa Panginoon. Kahit nahihirapan ako, kahit anuman sinasabi ng mundong ito, alam ko, yung paglilingkod sa Diyos ay hindi mababaliwala kasi yung kasagana ibibigay niya, ay hindi kayang pantayan. Hindi ka magiging masaya sa paglilingkod? Di ba? Masaya ka, hindi mo pa natatapos yung paglilingkod mo sa Diyos, nakangiti ka, excited ka eh. Si alam mo, may kasaganahan naghihintay. Ang sabi sa unang Korinto 15:58, baka wala po dyan, sabi dito, kaya ang mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa mga gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap nyo para sa Kanya. Alam ng Diyos, hindi ganun kadali ang sumunod at maglingkod sa Panginoon, maapektuhan ng trabaho, maapektuhan ng pag-aaral. Pero Lord, sabi ni Lord, hindi masasayang yan. Hindi masasayang. Sabi mo sa katabi mo, hindi masasayang ang pagsisimba mo. Hindi masasayang ang temple group mo. Hindi masasayang ang pagbabasa mo ng Bible. Hindi masasayang ang pagtalikod mo sa gawain ng mundo. Sabi ni Lord yan. Kaya dapat mabuhay tayo para sa Diyos. Kasi nga, patay tayo noon, ngayon buhay na. Para sumunod sa Diyos. Ano po sinasabi sa pangalawang Korinto 15:15? Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na namumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Namatay ka na sa kasalanan. Namatay ka na sa disobedient. Namatay ka na sa mga bagay na patay sa paningin ng Diyos at binuhay ka niya para mabuhay para sa Kanya. Hindi para sa sarili mo. Kasi alam ni Lord, pag sa sarili ka nabuhay, sa sarili mo mapapahamak ka. I tell you. Wala pong nabuhay sa sarili niya na gumanda ang buhay na hindi kasama ang Diyos. Ayun po ang katotohanan. Kaya po tayo, namatay si Jesus sa atin para mabuhay tayo para sa pagsunod sa Kanya at hindi sa sarili at maglingkod ng may kagalakan. Ang pangalawang points po, bakit tayo maglingkod ng may kagalakan? Dahil sa paglilingkod, nakikilala natin ang Diyos. May kagalakan sa paglilingkod dahil makikilala ang Diyos. Yun po ang kagandahan. Kaya po nung nangyari po noon sa Israelita, no, sa Exodus, let my people go para makasamba at makapaglingkod sila. Anong ginawa ng Panginoon bago mangyari yung paglabas?
ipinakilala niya kung sino siyang tunay na Diyos. Nakita niyo, di ba, ang daming himalang ginawa? Sino po nakapagbasa na po sa Book of Exodus? Yung ilog ng Nile, ginawang pula, yung palaka, marami siyang himala. Alam niyo po ba yung mga yun na himala na yun? Lahat po yun, Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. At ipinakita lang ng Panginoon, yung mga Diyos-Diyosan na Ehiptong yan, yuyurakan ko yan. Wala sa akin yan. Ako yung tunay na Diyos. Ipinakilala niya. Kaya sinabi niya sa mga Israelita, ililigtas ko kayo. Paglingkuran niyo ako ng mga kagalakan upang makilala kung sino ako. Pag-uusapan po natin yun. Sabi po sa Roma 1:20, totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan ay pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya walang maidadahilan tayong lahat. Yung mga nakikita mo, creation ni Lord yan. Pinakikita na may Diyos talaga. Kaya pag po tayo naglilingkod, lalo po natin na-appreciate yung mga nilikha ng Diyos, yung himala niya. Sino po di ako po nakapag-usap na rin. Dati po ako, pag po ako umuwi ng province, sakay ng bus, iba ako sa okay lang, makita ko yung mga bundok. Ngayon na-appreciate ko na. Sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Perfect ang pagkakagawa mo sa bundok na ito. Ang ganda, pati mga ano. Di ba, na-appreciate na natin? Mga bulaklak, dati okay lang. Ano yan? Bulaklak, okay. Ngayon, ang ganda na. Mga ibon, pag nakakapanood po ako sa mga, ano, sa mga, sa TV noon, yung iba't ibang klase ng ibon, iba't klase ng isda, na-appreciate ko. Sabi ko, makapangyarihan Diyos lang ang makagagawa. Sa atin po, pag po tayo naglilingkod ng buong kagalakan, lalo po natin nakikita yung himala at kapangyarihan ng Diyos. Ay po natin makikita, doon nga sa panahon po ng mga Israelita, nung sila'y pinalaya at sabi, maglilingkod sa akin yung mga mamamayan niyan, ipinakita niya yung pagiging Diyos niya. Kaya po sabi po sa Exodus 9:14, dahil kung hindi magpapadala ako ng matinding salot na magpaparusa sa inyo sa mga opisyal at mga mamamayan mo para malaman mo, wala akong katulad sa buong mundo. Sabi po sa Exodus 9:14, hindi po yata nailagay ko dyan. Ano po sinasabi sa paraon? Magpapadala ako dito ng mga sumpa at salot sa inyo. Ito nga yun, yung mga plates na to. Yan po yun. Para mapatunayan nyo na ako yung tunay na Diyos. Kasi itong bayan ko, Israel, hindi sa iyo maglilingkod na Diyos-Diyosan, na ikaw na paraon, na Diyos-Diyosan ka. Maglilingkod sila sa akin na tunay na Diyos para makilala ako ng buong mundo. Kaya po yung nangyari po sa Exodus doon, kilala po yan, alam po yan sa bansa po nila. Kaya hanggang ngayon nga sa atin, alam po natin, di po ba? Para mapatunayan na wala siyang katulad na Diyos. Kaya po yung ipinakikita po sa atin ng Diyos, maglingkod ka sa akin na may kagalakan dahil iba akong Diyos. Kaya kong magpakita na uyurakan ang mga Diyos-Diyosang iyan na nangyayari sa atin po ngayon, dami natin Diyos-Diyosan eh. Kaya gusto niya maggalak ka sa paglilingkod upang makita mo yung mga Diyos-Diyosan na yan. Hindi yan na magdadala sa iyo sa tunay na buhay. Hindi yan na magdadala sa iyo upang maligtas ka. Hindi yan magdadala sa iyo upang mapunta ka doon sa kapiling ng Diyos. Amin ka ba magagalak nun sa paglilingkod? Na alam mo yung paglilingkod na ginagawa mo ay hindi ka mapupunta sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan. Kaya napakahalaga po, sabi sa Exodus 9:16, pero pinayagan kita mabuhay dahil dito, sabi ni Moses ng ating Panginoon sa paraon, para makita mo ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Ay nahayag ng Diyos yung kapangyarihan niya, di ba? Mamatay ang lahat ng mga panganay na lalaki. Alam niyo po bakit Diyos-Diyosan po yan? Sa Ehipto, yung mga eldest son, ginagawang po Diyos yan. Yung frag ang ulo, katawan ng tao, Diyos-Diyosan po yan. Yung das, Diyos-Diyosan din po sa Ehipto yan. Kaya lahat po ng mga sumpa noon, mga Diyos-Diyosan po yan ng mga Ehipto. Ipinakita niya lang na ako ang tunay na Diyos. Kung alam mo yung pinaglilingkuran mo, isang tunay na Diyos, hindi Diyos-Diyosan, magagalak ka sa paglilingkod sa Kanya. Worth it yung paglilingkod mo sa Kanya. Halimbawa na lang, ikaw naglilingkod kay Mayor. Yung pala yung Mayor pinaglilingkod mo, peke. Magagalak ka ba? Ay, pinapeke ako, natanso ako. Kala ko, totoong Mayor. Hindi. Ang Diyos na ipinakikita niya ay tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tingnan mo yung katabi mo, likha niya yan eh. Oh. Kaya paano tayo hindi magagalak? Upang makita yung kapangyarihan niya. Dito marami po sa atin
Dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon, naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi po nila kaya, hindi ko po kaya itanggi yun. Na alam ko, hindi po galing sa akin, kundi galing po sa kapangyarihan ng Diyos. Yun lang nga po sabi ko, babago yung buhay ko. Hindi ko talaga kayang gawin yun. Kasi nung ako po ay, for how many years na po ako may vision, then all of the sudden, sasabihin ni Lord, tanggalin ko yan. Naniwala, Lord, parang mahirap. Sa akin, mahirap talaga. Ganun po sa Israel eh. Bandages na for how many years? 400,000 years yata. Tingnan mo, napalaya sila ng Diyos sa napakaraming Diyos-Diyosan. Ganun po ang binibigay po sa atin ng Panginoon. Ipinapakita lang po na pag po tayo naglilingkod na may kagalakan, makikilala natin ang Diyos na siya ay panig sa atin. Ito maganda eh. Alam mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, panig sa'yo. Na kaya kanya ipagtanggol. Kaya nung inilabas ng Panginoon ng mga Israelita noon sa Exodus, ipinakita niya, mahal na mahal ko kayo. Ililigtas ko kayo. I care for you. Ganun din po sa atin. Kaya po tayo iniligtas ng Diyos doon sa dagat-dagatang apoy dahil mahal tayo ng Diyos. He came for us. Alam niya yung pinagdadaanan natin. Kaya pag tayo po yung naglilingkod, pag nalaman mo yun, maglilingkod ka ng nagagalak eh. Kasi alam mo na panig sa iyo ang Diyos. Kung maraming kumakalaban sa iyo dahil sa pagsunod mo sa Diyos, okay lang. Bakit? Panig ko, kasama ko ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino ang magtatagumpay sa akin? Sabi nga po dito sa Roma 8:31, sabi dito, ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi natin panig sa atin ng Diyos. Kapag tayo sumusunod, pag tayo naglilingkod na may kagalakan, magalak ka. Bakit? Ang pumapanig sa iyo, ang Diyos eh. Na walang katalo-talo. At dahil dito, wala magtatagumpay laban sa atin. Hindi ka ba magagalak sa pagsunod sa Panginoon? Hindi ka ba magagalak maglingkod? Na kahit sa paligid mo, inaakusahan ka na kung ano-ano. Pero okay lang, bakit sunod ka lang? Magagalak ka sa pagsunod. Bakit? Alam mo, panig sa iyo ang Diyos. Ang Diyos ang kakalaban sa kanila. Ang Diyos sa kanila ang magiging isang hukom para sa kanila. Dahil panig sa iyo ang Diyos. Sabihin sa tabi mo, panig sa iyo ang Diyos. Hindi ka ba mamatataw? Hindi ka ba mapupuno ng kasiyahan at kagalakan noon? Di ba sa atin, dito sa mundo, pag ikay walang pera, pag ikay medyo sa school, wala kang barkada, no? Parang nilalayo ang kamay, parang may sakit. Parang, sino ba yan? Nobody yan, di ba? Kasi ganun ang tao. Gusto natin yung acceptance. Gusto natin maraming mag-like. Sino yung madalas mag-social media? Maraming gustong mag-heart, gustong mag-like, gustong mga bagay for sa atin. Pero ang Diyos, hindi mo na kailangan mag-like pa. Pag alam mo, naglilingkod ka na may kagalakan, alam mo, may panic, may kasama ka. Kasi sa bawat battle po natin dito, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa talaga. Paano ka hindi ka magagalak? Punong-puno ako ng problema, Lord. Yung aking relasyon sa pamilya ko, ang aking finances. Huwag kang mag-alala. Maglingkod ka pa rin. Sumunod ka pa rin na may kagalakan. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kakampi mo ang Diyos. Amen? Kaya paano hindi ka magiging masaya? Kahit walang laman ng bulsa mo, okay lang. Bakit? Kumakain ka naman ah. Wala kang sakit. Iba nga maraming ang pera. Pero ano nangyayari? Nasa mga mamahaling ospital naman. Hindi makatayo. Ang dami ko, pero hindi ko magamit, hindi ko masayahan. Bakit? Puno ng karamdaman. Ikaw din, wala ka naman lang pera, pero masaya ka, naglilingkod sa Panginoon, pumapalabak, sumasamba ka sa Panginoon. Amen? Oh, mas maganda yun. Huwag tayong tumingin sa pamantayan ng mundo. Kasi ang pamantayan ng mundo, pag marami kang pera, masaya ka. Yan ang sabi nyo. Kaya nakita mo ngayon, mga hinuli ngayon. Diba, sinasya nanonood ng Diyos. Nagbibigay ng pera, 1 billion, 200 million, isa naman, ganun din. Diba? Pero nakakulong. Sino mas masaya? Tayo dito malaya, sumusunod sa Panginoon, malaya, naglilingkod sa Panginoon, may kagalakan sa paglilingkod. Bakit? Dahil nakilala natin ng tunay na Diyos. Kaya po dito, kung panig sa atin ng Diyos, magagalak kayo. Pangalawa, makikilala ang Diyos na mga susunod na henerasyon. Ito po maganda. Sabi po sa Exodus 10:2. At para maikwento nyo sa mga anak at apo ninyo, ito sabi ni Moses, kung paano ko, anong Panginoon pala, kung paano ko pinarusahan ng mga Ehipsyo at kung paano ako gumawa ng mga himala sa kanila, sa ganitong paraan, malalaman nila ako ang Panginoon. Yung ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon, yung ginagawa natin pagsunod, na ipapasa po natin yan sa mga ating mga anak. Ay po, yan po ang gusto ng Diyos eh. Ipinakita ko sa inyo yung kapangyarihan ko, ipinakita ko sa inyo kung ano akong Diyos, na makilala nyo akong Diyos,
Para yan din ipakilala nyo, ikwento nyo. Kaya po hanggang ngayon, yung ito nangyari po kay Moses doon sa Ehipto, hanggang ngayon po, alam na alam po yan doon sa lugar nila. Hanggang sa atin, alam din po natin eh. Upang ang kapangyarihan ng Diyos, yung pagiging Diyos niya, imakilala ng buong angkan natin, ng buong henerasyon natin. Ang pagsunod natin sa Diyos ay maipapasa natin. Kaya mga tatay, sino mo mga NBB rito, huwag po kayong mag-ano sa pagsunod, mga tatay. Kasi hindi po natin alam, kahit hindi po tayo nagsasalita, nakikita po ng mga anak natin yung ginagawa natin. At susunod. Kahit nga ang mangyayari na yun, kahit wala ka na sa mundong ito, payapa ka eh. Kasi yung anak mo, alam, daddy ko, lagi nag-church yan. Ang daddy ko, nagbabasa ng Bible yan. Ang daddy ko, binago yan. Dati pong ano yung tatay ko, lagi ang lumalabas sa bibig, puro mga PUTI. Ngayon hindi na, praise the Lord na, hallelujah na. Di ba? O kaya ang namamano ng mga anak. Kaya ang nangyayari, pag nag-asawa ko, katulad ni daddy. Nakikita nyo? Na ikukwento nyo yung pagsunod natin na may kagalakan sa Panginoon. Yung paglilingkod natin na may kagalakan na ipapasa natin. Hindi po nababaliwala yan. Kaya nga sasabi ni Josue sa 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Sabi ni Joshua yun. Kasi alam ni Joshua yung kanyang paghihirap ng panahon pa lang ni Moses. Hirap na sila nung sila'y alipin. Pero nung naramdaman niya at naranasan niya, yung tunay na Diyos nakilala niya sa paglilingkod niya sa Panginoon ng kagalakan, nakapatunayan niya ang tunay na Diyos. Ito po hamon ko po sa atin lahat. Kapag kilala po natin ang Diyos, hindi pwede hindi ka magagalak sumunod. Totoo po yan. Nung ako po ay bago pa lang Kristiyano, ang takot ko po, pag po ako'y sumunod sa Panginoon, hindi ako magiging masaya. Number one po yun, as at the end of this message. Takot po ako kasi parang po ako, masayahin po akong tao before pa lang, masaya. Kaya para Friday pa lang hanggang Sunday, masaya na ako, lasing na ako. Kaya ang aking fear, Lord, paano pag sumunod ako, hindi ako magiging masaya. Lalo na yung mga kantahan dito, boring. Di ba? Minsan tinagdahin ka, mga kantahan dito, boring. Hindi ano dito, wala pa yung Frank Sinatra dito, tsaka si Elton John, mga ganon. Bon Jovi. Kinakanta ko sa mga video okay. Inaano sa akin ng kaaway. Pero nung sumunod ako sa Panginoon, mas masaya pala ang sumunod sa Panginoon. Amen? Mas masaya pala na may kasama ako mga bago, mga iba't iba po tayong pamilya, pero pinagsama-sama ng Panginoon to glorify His name. Masaya na ako. Pangalawa, ito pa. Di ba? Lord, magkakapera ba dyan? Alam ko naman na hindi ganun yan. Pag susunod ka, pwede, kailangan maging tapat ka na sa trabaho mo. Bawal na yung mga under the table. Alam mo na, Lord, yung mga baka hindi ako mag-ano dyan. Di ba? Yung po inisip natin eh. Pero nung sumunod ako sa Panginoon, pinatunayan yung kapangyarihan niya. And my God will supply all you need according to His riches and glory. Philippians 4:19. Ibinigay niya. Hindi ko po masasabi hanggang ngayon. Hindi ko po sinabi mayaman po ako po. Pero masasabi ko po na frankly and faithfully si God dahil kahit kailan hindi po kami ginutom ni Lord. Amen? Sino po dito sabihin mo na faithful si Lord dahil noong paman hindi kami lumiban sa pagkain. Amen? Kung magkasakit ka man lang, sakit ng ulo pagtatai pa. Di ba yung mga normal lang na sipon, ubo, okay lang. Pero hindi ka nakasakit na mga bigati nangangailangan ng finances. Na kailangan ibenta mo ang ari-arian o bahay mo para lang mapunan. Hindi. Kasi kilala mo ang Diyos. Amen? Kaya ka dito, pag punta ka rito, masakit ang ulo mo, lalo ka magsimba. Bakit? Sa pagsunod mo, pagagalingin ka ni Lord. Kasi kilala mo si Lord na nagpapagaling ng sakit. Amen? Pag alam mo si Lord, pupunta ka rito, wala kang finances mo, lalo kang pumunta sa Panginoon. Dahil si Lord nagbibigay ng pagpapala financially. Kilala mo kasi si Lord eh. Amen? Pag ikaw ay nalilito, wala kang gabay, hindi ka marunong magdesisyon. Lord, naguguluhan ako dito. Lalo kang pumunta, lalo kang magbasa ng salita ng Diyos. Kasi si Lord ay full of wisdom. Sabi nga ng Panginoon, lahat ng nangangailangan ng karunungan, lumapit kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo ang karunungan. Dahil kilala mo ang Diyos. Kaya pag tayo po may problema, ang unang nilalapitan ang Diyos dahil kilala mo siya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Wala po dapat tayong alibay kasi ako dito eh. Nangihina ako, hindi ako makatayo. Ano yun? Pag nagpunta ka ng church, pag lumapit ka sa Lord, lalo ka makakasakit, hindi mo kilala si Lord.
Di po ba? Pag kilala mo si Lord, pagagalin ako ni Lord, pupunta ako. Magsaserve ako na may kagalakan kasi alam ko ang katangian ng Diyos. I challenge everyone, lahat po tayo, kilalanin po natin ang Diyos. Siya ang tunay at makapangyarihan Diyos. Kaya ang pagsunod po natin sa Diyos ay may kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maglingkod ka na may kagalakan. Parang hindi sumasagot. Kalabatin mo, hindi natutulog yan, buhay yan. Sabihin mo, may kagalakan. Kaya may galak nga eh. Di ba? Pag may galak, sabi may galak. May kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. May galak ba doon? Dapat may kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Sabi mo sa tabi mo, may galak eh. Oh, yan, ganyan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Naanyayaan ko na po ang server. Paki-serve na po. Ito pong halimbawa ang ating Panginoon sa Kristo. Alam niya, mamamatay siya. Alam niya na ibibigay niya kanyang buhay para sa mga taong hindi worth it. Mga rebelde, masuwayin, ang daming Diyos-Diyosan sa buhay. Pero bakit? May galak pa rin siya sa puso niya. Ang sinabi kanina, may kasaganahang hindi mapapantayan. Ito po yung kaligtasan ng kanyang kamatayan dun sa krus. Alam niya dahil sa kanyang pagkamatay dun sa krus, may ibabalik yung relasyon sa atin sa Diyos Ama. Dahil doon sa ginawa niyang sakripisyo, namatay siya, nasugatan. Pero sabi ni Lord, ng ating Panginoong Yesus, gagawin ko to ng masaya. Kaya nga sabi nga sa Book of Isaiah, mamamatay siya na parang siyang tupa na hindi umiimik, hindi nagre-reklamo. Punong-puno siya ng kagalakan. Dahil nasa isip niya, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ay nai-reflect sa akin, sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng biyaya ng kaligtasan na may bibigay ko sa pamamagitan ng kamatayan ko dun sa krus. Lord, salamat po, Panginoon. Habang hawak po natin ang tinapay at ang saraw, magpasalamat ka sa Panginoon. Ano yung gusto mo sabihin kay Lord? It's about time. Hindi yung pagkakataon na bukas na hindi. Ito yung oras na yon. Gusto ng Diyos na makita sa iyo na naglilingkod ka na may kagalakan. Na makita sa iyo yung pagsunod hindi lang sa mga labi, hindi lamang sa mga bagay na gusto mong sumunod, kundi buong-buo yung pagsunod mo. Lord, alam mo yung puso namin na wala kami maitatago, Panginoon. Maging ang isip namin. Lord, mula nung biyaan mo kami ng kaligtasan, hindi maiaalis namin, Panginoon, ng sumunod sa inyo. Dapat kami sumunod sa inyo. At sa pagsunod namin, Panginoon, may kagalakan kami na maglingkod sa iyo. Sinabi niyo nga pa sa Deuteronomy, Panginoon, hindi po kayo natutuwa na yung mga lingkod mo, mga mananampalataya na sumusunod sa inyo, maglingkod ng hindi magandang offering. Kaya nga po, in the book of Leviticus, ang ino-offer sa inyo, Panginoon, pinakamainam, pinakamaganda, walang depekto, walang mga bagay doon sa i-offer sa iyo. Lord, yun ang gusto mo, Panginoon, paglilingkod. Holy and acceptable into your sight, Panginoon. Lord, ibinibigay namin ang buhay namin sa iyo, buong-buo, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, sa pagsunod namin sa iyo, hindi mo naman kami pababayaan sapagkat panig namin kayo. Puproteksyonan niyo kami, Panginoon, upang ma-fulfill yung pagsunod namin sa inyo, Panginoon. Ganun kayo kabuti. Kaya may kagalakan kami, Panginoon, sa pagsunod sa inyo. Lord, hawak namin ang tinapay at ang saro. Hindi namin kayang sumunod. Hindi namin kayang maglingkod na may kagalakan unless, Lord God, bibigyan mo kami ng Espiritu, banal na Espiritu, Panginoon, na may obedient heart, may joy, Panginoon, na anuman ang mangyari sa paligid namin, anuman ang aming pinagdadaanan, Lord, masigit ang aming pananampalataya sa inyo kaysa sa nakikita ng aming mata. Kundi mas mahalaga kung anong sinasabi ng aming pananampalataya at salita mo para sa amin, Lord God. Lord, hawak namin ng tagumpay, ang katagumpayan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Magiging maligaya at punong-puno kami ng kagalakan sa paglilingkod. Sapagkat alam namin ng Diyos na aming sinasamba ay makapangyarihan sa lahat at tagumpay na Diyos. Thank you so much, Lord. Sabay-sabay po natin inumin ng saro at kainin ng tinapay.
Panginoon, maraming po salamat sa iyong kapurihan at kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon.